The gospel today speaks about Jesus inviting us and hoping that we are on fire, ablaze, nag-aalab ang ating puso. Hindi yung malamig, hindi yung nalalamig, hindi yung walang kabuhay-buhay. Di ba ang tanda ng buhay, mainit? Alam niyo po, nag-a-anoint ako. Minsan pupunta ako sa ICU. Punta ako sa mga bahay kung minsan, papatawag ka, talagang malapit ng mamatay. Yung kanilang mahal sa buhay. Lalapitan ko po, anoint ko. Alam niyo po, hindi naman po ako doktor. Pero pag nag-a-anoint ako, ito sa noo, sa kamay, tapos another prayer, dun sa paa. Pag nahawakan ko yung paa, medyo malamig na. Parang hindi ako doktor, no? Pero sa loob-loob ko lang, malapit na. Kung minsan, ganun din yung mga kamay. Pag malamig na yung kamay, hindi lang yung maputla, no? Malamig na rin. Parang hindi nakakarating dito yung dugo, no? Hindi na, parang malamig na. Parang kabaligtaran ng buhay. Yung buhay, there's a certain sign of hope na buhay pa tayo pag mainit pa. Ganun din pag ang buhay natin mayroon tayong temperature. Normal yata 37. Minsan tumataas kasi lumalaban yung katawan natin sa infection o sa bacteria. Ang nakakatakot yung dahil mahina na yung katawan mo, may infection ka na, may bacteria ka na, hindi ka nilalagnat, sepsis na yon. Parang kumalat na yung bacteria, yung infection, hindi lumalaban yung katawan mo, hindi alam ng doktor, walang indicator, wala kang lagnat, ngayon pala, hindi na rin lumalaban yung katawan. Hindi na kayang tumaas yung temperature para maging mainit, para mamatay yung ating kalaban na bacteria o infection. Sa buhay natin, kailangan natin the passion and the perseverance and the long-term and the meaningful goals. Ang tawag po sa English doon, grit. Can you repeat that? Grit. Yung G-R-I-T. Grit. Hindi po yung grit na, hello, happy birthday, Merry Christmas. Hindi po greeting. Grit naman yung grit. Yung grit is a passion and perseverance. Yung passion, yung alab ng puso. Pero hindi alab ng puso na ningas kugod. Yung mainit lang, ganadong-ganado ngayon lang. Pero after some time, wala na. Ang kakambal ng passion ay perseverance. Yung hindi sumusuko. Yung nananatili. Pwede kasi mainit yung dating mo, excited ka, maganang-magana, tapos nagtagal, may problema, may pagsubok, may kahirapan, susuko, mawawala, hindi mo na makikita. Ang pangangailangan natin, yung manatili, yung alab ng puso na sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo. I wish that would set the earth on fire, and how I wish it were ablaze. Sana masilabyapi ng yato nagbabaga ang kalooban. And I wish it is ablaze, bitaw. Meron po isang mayaman, pangalan niya Warren Buffett. Isa siya pinakamayaman na tao sa mundo. Ang kanyang kayamanan noon pa, no? 101 billion. Dami nun, dollars. In terms of investments, dumadami pa yan. Luma na nga yung material ko. Pero alam niyo po, kahit mayaman po siya, hindi naman po niya pinagmanahan ng bilyon-bilyon mga anak niya. He allowed his children to work, to exercise what they love and what they are passionate about. Sabi ni Warren Buffett minsan, I will not allow the golden spoon. Di ba yung mayaman, kumakain sila with the golden spoon, gintong kutsara. I will not allow the golden spoon for my children will become the golden dagger that will destroy their future. Yung gintong kutsara, darating panahon ay magiging gintong
ano yon, knife, pagsaksak sa buhay nila, papatay sa kanila. Sa sobrang luho, sa sobrang sarap ng buhay. Kaya nga, mga anak niya, 3, yung anak niyang babae, si Susan Alice Buffett, philanthropist. Meron siyang NGO, tatrabaho po siya. Si Howard, yung kalawang anak niya, businessman. Pumasok din po siya sa politika. Nagsusulat ng libro. At yung bunso niya, yung Peter, is a musician, composer. Sabi nga ni Peter, yung bunso, I'm happy that the money of my father did not destroy my life. Nagpapasalamat ako, yung pera ng tatay ko, hindi sinira yung buhay ko. Kailangan niyang tumugtog, kailangan niya mag-compose para meron siyang income. At yung perang sobra ng tatay niya na sobra-sobra, ibibigay niya sa mga foundation, tutulong sa mga tao. Sabi nga ni Onofre Pagsanghan, isang teacher, si Pagsi, love your vocation with passion. It is the meaning of your life. Mahalin mo ang panawagan ng Diyos sa iyo. Teacher. Pare. Social worker. Mahalin mo. Yan ang tawag ng Diyos sa iyo. At yung magiging kahulugan ng buhay mo. Even in the first book of Deuteronomy, chapter 10, it says to love God and serve the Lord, your God, with all your heart and with all your soul. That is passion. Di ba, pag kinakanta natin yung pambansang awit, mayroong linya, alab ng puso, sa dibdib ko'y buhay. Yung alab ng puso, it's like fire in my belly. Refers to the intense passion that drives and pushes individuals to go beyond the ordinary. This kind of energy inspires heroism in everyday people. Mga ordinaryong taong nagmamahal sa ating bansa. Ganon din sa mga mag-irog, mga magkasintahan, na kabataan. Ang tawag nila, romantic inspiration. This kind of inspiration comes from a relationship with someone who brings the best in them, encouraging them the personal growth and positive change. Dati wala kang bilib sa sarili mo dahil may nagmahal sa iyo. Ngayon naniniwala ka na sa sarili mo at kinabukasan. Meron ding religious meaning of that inspiration. It prepares for being inspired by the Holy Spirit, which fuels creativity, motivation to act with purpose and creativity. Kaya nga yung mga charismatic, yung kanilang pinaka-udyok ng kanilang pagbibigay ng sarili is the Holy Spirit when we are baptized once again through the Holy Spirit. Sabi nga ng expression, we are too blessed to be stressed. Can you repeat that? We are too blessed to be stressed. Masyadong pinagpala ng Diyos para tayo ay magkaroon ng tension sa buhay natin. Meron, pero mas marami ang blessing. Inspired means we are sparked up in ignited. An insight into something new, something deeper and sublime. Meron pong isang libro si Peter Drucker. Ang title ng kanyang libro, From the Heart, Not from the Mind. Si Peter Drucker, isa pong management consultant and writer and professor. He explains that corporations can learn valuable lessons from the non-profit corporations. Bakit? Yung mga non-profit corporation, mga NGO, mga voluntary groups, ito hindi man po malalaki yung sweldo. Hindi po malalaki yung perang binibigay dyan. Pero ang nagbibigay ng udyok sa nilang pagbibigay ng sarili, hindi pera, hindi bonus, hindi incentive, yung kanilang kalooban. Yung gustong-gusto ang ginagawa. Naniniwala sila sa kanilang ginagawa. Kaya ang tawag ng kanyang libro, From the Heart, Not from the Mind. Yung pagtatrabaho nila, hindi galing sa utak, galing sa puso. The spirit of mission-driven and not driven by job descriptions, technical details, and even incentives. Are you feeling inspired?
Or you still trapped behind the doors of fear? Inspired, spirited, like the fiery tongues. Naalala nyo the same symbol of the Holy Spirit? Anong simbolo ng banal na Espiritu? Napansin nyo may mga santo, parang nakatayo yung parang may nuclei yata si St. Jude ako. Pag may nakita kang santo, parang merong nakatayo dito. Ano yon? Parang meron silang banal na Espiritu dito. Pero yung banal na Espiritu, hindi po siya kalapate. Ano po siya? Tongue of fire. Parang nag-aapoy. Apigen eh. Tilang apigen eh. Inureta. They are those who are present in the times of when they are descent of the Holy Spirit. Yun ang symbol ng Holy Spirit. Apoy, fire, alab. Kaya nga po, the tongues of fire inspired with passion. The apostles who felt they were failures, akala nila nagkamali kami, iniwanan namin ng Panginoon. Nung kailangan kami ay natakot, kami nagkasala. But when they received the Holy Spirit, they gave themselves totally until their death. Inspiration is contagious. Nakakaawa at kumakalat. Hindi lang yung sakit at bakterya at yung COVID. Nakakahawa din po yung mga taong masipag at bigay na bigay sa kanilang sarili. Are you inspired? Do you feel the Spirit guiding you? Filling you with extraordinary energy, creativity, and innovation? Are you animated, invigorated in everything that you do? Sabi nga, aspire to inspire before you expire. Sana tayo magbigyan ng inspirasyon sa iba, sa mga bata, sa mga komlek, sa mga nagsisimba, sa mga kabataan, sa mga pare, bago tayo pumanaw. Sustaining, nananatili, keep the fire. Di ba may kanta si James Ingram and Patty Austin? How do you keep the music playing? How do you make it last? How do you keep the song from fading too fast? Hindi ko na po'y kakanta kasi may bagyo. Okay na po, yung ahangin at malakas na ulan. Wag na ho natin dagdagan. Because we are guardians of the fire. To keep, to remain, to sustain the inspiration for a lifetime. Not only for a moment, but for eternity. Alam niyo po, ang tawag sa mga pare, alam niyo po ano yung tawag sa mga pare sa Levitico? Leviticus chapter 6, verse 12 to 13. Alam niyo anong tawag sa mga pare? They are called the guardians of fire. Ilareng magbante kay ngapi. And literally, yung trabaho nila. Sabi ng Leviticus 6, and the fire on the altar shall be kept burning on it, and it shall not be put out. And the priests shall burn wood on it every morning, and lay burnt offering in order on it, and shall burn on and the fat and the peace of offering. Nakikita niyo po yung ilaw na yon. Dati, nung wala pang masyadong kuryente, ang talagang ginagamit dyan, kandila. Fire talaga. Kamukha ng kandila natin. At hindi namamatay yan. At nung unang panahon, bago pa kay Kristo sa Levitico, yan ay talagang nagbabaga. Para pag may offering, nakasindi. Di ba, si Jesus nag-offer ng lamb, nag-offer turtle doves, nag-offer sila, ginagamit yung fire. Sino yung nagme-maintain ng fire? Mga pare. We are the guardians of the fire. Kung sana sa ating parokya, we will keep the inspiration and fire from people. Hindi yung kami nagdadala ng tubig para mamatay yung init sa ating kalooban o yung ating alab ng puso. It is not only to spur of the moment or the eureka moment. This is not the fleeting burst of enthusiasm like Ningas Kogon or a temporary artistic view, artistic mood na inspired ako ngayon. It goes far beyond momentary spark or creative zeal.
inspired by the Holy Spirit means fueled with perseverance and a commitment, with grit and passion that is sustained through centuries in the church. Napansin niyo po yung inspirasyon na sinasabi ko? Magmula nung si Kristo ay tinanggap nila, after Jesus ascended to heaven, at Pentecost, tinanggap nila yung banal na Espiritong apoy-apoy dito sa nilang ulo, tapos sa atin ng Pilipino, alab ng puso. Hindi lang po ningas kugon yun. Hindi lang hanggang una. After more than 2 centuries, nananatili. Mayroon pang gustong magsimba, mayroon pang gustong maging pare, mayroon pang gustong maglingkod sa Diyos. And we continue that inspiration. Alab ng puso, how I wish. The earth is on fire and it is ablaze. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.